walang ibang makakanta na mabuti kailanman, maliban sa kanya ng ulam, at siya ang nagbibigay. At siya ang pagkakatandaan ninyo, walang ibang Diyos. Isa lamang, yun ang Diyos Ama na bumuhay kanino man. Ang mabuting balita mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga Tesalonica. Mga kapatid, isang bagay pa ang pinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sana lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutunan upang kayo maging kalugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoon Jesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at tumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasaya at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman. Yaon ay piling sa mga nais mag-asawa at may asawa na. Hindi lamang pita ng laman ang kailangan, kundi ang totoong pagmamahal. Naku, nasumpungan na ninyo ang Diyos sa buhay ninyo. Ipanahan niyo ang mabuting kaloob niya. Yaon ay ang damdaming mabuti, pag-iisip na mabuti kung nasa sa inyo siya. Kung paano kayo nais ng Ama na maging gandang-ganda sa pananaw niya, maging kalugod-lugod sa pananaw niya, maging kaala-ala sa pandinig niya, naway patuloy mong magawa. Yamang siya ay sinasamba niyo, yamang siya ang kinikilala niyo, yamang siya ang tinatawagan niyo, naway wag lamang sa uso o sa bibig na tinatawag, doon niyo siya nasasanggit, ngunit wala kayong nadarama sa kanya. Naway sa inyong pagtawag ay damang-daman niyo siya sa puso niyo. Naway sa inyong panawagan sa kanya ay maging karapat-dapat kayo sa kanyang pananaw. Ano ba ang maging karapat-dapat sa pananaw? Paano mo ba naisasabuhay ang kalooban ng Ama? Sa marami ka bang sinasabi? Sa marami kang masasabi? O sa kahit sa katahimikan ng bibig mo, sa puso mo'y nangungusap at nag-uumalat ang pagmamahal mo sa kapwa? Sapagkat yun ang nais ng Ama, ang pag-isahin ang damdamin ng bawat isa at magkaisa ang damdamin ng mga anak niya. Na kung paano siya kinikilala, huwag naman pagkilala, pagtawag, paghingi sa kanya ng mga bagay na kailangan at gusto ng bawat isa, kundi